Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah ngayon ay purely Islamic ito. Mula sa Sahih Hadith. Itong i-quote ko ninyo ng mga information about Jesus Christ. So, maraming nagmamakaawa sa akin dyan sa comments. Please, tantanan mo na kami. Please, ituturo na ninyo ang Quran. Please, marami nang naganon. Pero sa ating side ng mga Muslim, kahit man anong atake nila na atake sa atin, never tayo nagsabi, tantanan nyo na kami. Gamitin ninyo ang Biblia. Tantanan mo na kami. Never kami nagsalita. Atake sila sa aming Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atake sila kay Allah, atake sila sa Quran, atake sila sa Islam. Never kami nagsabi, tantanan na ninyo kami. So kayo nang mag-iisip, bakit ang mga Christian pag bumibira ako sa mga aya sa Biblia, sabi nila, tantanan mo na kami. Okay, tantanan muna natin. Tingnan natin ngayon, Islam, purely Islamic ang aking i-share sa inyo. Tingnan ninyo ang mga comment, kung ano ang comment nila. Okay? Ngayon mga kapatid, ang tatalakayin ko ay ang pagbalik ni Isa Al-Masih. Hindi kami naniniwala yung sinasabi ninyong second coming of Jesus. Otherwise, kung we agree, we accept the second coming of Jesus, meaning, we accept also the first coming of Jesus. We don't believe the first coming of Jesus. Jesus was born on earth. He was from the earth, not from heaven. Okay? Dahil ang mga Kristiyano naniniwala sila nga si Jesucristo ay nagmula sa langit at pumapasok doon sa pupunan ni Maria, nagkatawang tao, nagmula raw sa langit. Literally, yun ang paniniwala nila. Nga Jesus Christ, that's why mayroong second coming, because they believe, they taught people also, their teachings, the first coming of Jesus Christ, nagkatawang tao, pumasok sa pupunan ni Mary. We don't believe it. So Kristo ay galing kay Allah. Ang anghel ay nagdala si Anghel Gabriel sa salita ni Allah, kun fayakun, at doon nagdalang tao si Mary. Hindi siya nagdalang Diyos. Kahit sa inyong Biblia, si Mary ay nagdadala ng tao. Hindi siya nagdadala ng Diyos. Okay. Ano ba ang mga ilhan or mga ilhanan, bahala na kayo sa Tagalog, ilhanan, the coming of Jesus Christ, or the hour, yung pagkagunaw sa mundo, pagkapatag sa mga bundok, or we say, yung tinatawag na the last hour, na ang lahat ng tao, mga matay na, and then the resurrection will come, will follow. Bago diyan ay may mga pangyayari ho. Isa dito ang pagbabalik ni Isa Al-Masih. Dito sa Sunan Abu Daud 43:11, ito ay graded by Sheikh Albani as Sahih. Ito ang mga bagay nga darating bago mangyayari, the hour. Ang ibig sabihin, yung araw ng paghuhukom, the hour. May mga tanda mangyayari. Una, the last hour, sinasabi dito, the last hour will not come until these things will happen. Okay? The rising of the sun and its place of setting. The rising of the sun, sa ang baliktad ang sikat ng araw, na kung saan siya lumubog, doon na sisikat ang araw. That time, tauba, or sinong magmumuslim, hindi natanggap. Hindi na katanggap-tanggap ang taong magmumuslim or ang taong magtatauba, magrepent sa panahon na ang araw ay sisikat ng araw sa kanluran. Ngayon, saan sisikat ang araw? Sa silangan, di ba ba? Pero darating ang panahon sa kanluran na ho, in the west, na masisikat ang araw. Isa yan sa tanda nga, darating na ang hour. Pangalawa, yung darating ang beast, yung hayop na tinatawag itong dabab, na parang higanting sabihin natin, yung parang lizard na higante. Okay?
lalabas itong hayop na ito. At magsasalita itong hayop na ito. The coming forth of the Gog and Magog. Ang Gog and Magog, mga tao ito sila na ay mga mugbo ba, pandak na mga tao, at ito ay kung saan sila makadaan ng tubig, maubos ang tubig. Kung saan sila makadaan ng mga damo, ubos ang damo. Ang dami-dami ito, ito mangyayari na ito ay kakalabanin din ito ni Isa Almasih. At ang si Isa Almasih lamang ang makabuntog nito. Bahala na mo sa aking Tagalog, hagol Bisaya na, saksak sinagol na. Mahirap na mag-isip-isip, langan, okay? Tapos darating din pang-apat, darating ang tinatawag na Dajjal, yung tunay na Antikristo, Dajjal, na bulag ang kabilang mata. Nalimutan ko, wala or kanan ba yung bulag? Ang isang mata niya bulag. At ito si Dajjal, ang nature niya, magpakilala siya na siya si Allah. Papatay siya ng tao at bubuhayin niya ang tao. At yung mga disyerto, papaulanin niya, sa isang ilap makikita mo tumubo ng mga tanim. At ang lahat ng mga precious stones, all kinds of precious stones, diamond, ruby, emerald, ginto, ay sa kapanahonan niya, uutusan lamang niya ito at lilipad parang bubuyog, makikita sa madla. Okay? Ito ay si Dajjal, Antikristo. Ano pa ang sa kanya? Magturo siya, lalabas ang fire, apoy, lalabas ang apoy, lalabas ang tubig, lalabas ang tubig. Pero sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panahon nga makita ninyo ito sa mga may pananampalataya, piliin ninyo ang tubig at piliin ninyo ang apoy, dahil apoy yun ang tubig. Kung piliin ninyo ang tubig ng apoy, mag-ingat kayo. Kasi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi. Okay? Ano pa? And ang panglima ay bababa si Jesus Christ. Saan bababa si Jesus Christ? According to Islam, may record kami dito, pagbaba ni Jesus Christ, saan siya bababa? Okay? Bababa siya sa West Damascus, sa Syria. Okay? And Jesus, son of Mary, will descend at the white minaret to the east Damascus. Yung may mga tinatawag na white minaret doon lalabas si Isa Almasih. Damascus, yung ibig sabihin, Syria. Doon lalapag si Jesucristo. Okay? At si Jesucristo, pagdating niya, siya ang makipag-away sa Dajjal, siya ang makapatay sa Dajjal, yung Antikristo, yung nag-claim na siya Allah, siya ang papatay. At yung mga Gog and Magog, sa kadami nila, si Isa Almasih ang papatay, kasama ang kanyang mga Muslim, sa grupo sa mga Muslim. At ang makapatay kay Dajjal ay sibat lamang. Sibat ba yun? Yung bangkaw? Sibat ba yun sa Tagalog? Yun ang makapatay ni Dajjal, gamit po ni Isa Almasih. Okay? Ang kasama ni Isa Almasih, lahat ay mga Muslim, walang Kristiyano. Ang grupo ni Jesus Christ, He will lead the huge number of warriors, hindi mga Kristiyano but Muslims sa aming paniniwala. Okay? Pagdating ni Isa Almasih. Ano pa? The smoke, mayroong usok nga malaking usok. Lalabas ang usok. Mayroong 3 collapse, the earth will collapse. Mayroong collapse na mangyayari. So, ibig sabihin, may lindol, collapse. On the west, may malaking collapse, parang sinkhole or mahugno ang yuta. Okay? Magmula sa west, mayroon din sa east. Ito, tayo, Pilipinas, east ito. Dito tayo sa east. One in the Arabian Peninsula. Mangyayari, ang pangatlo ay sa Arabian Peninsula. May malaking lupain dyan na parang sink na mahuhulog sa ilalim. 3. At ang pangwalo, the last that will be the emergence of fire from Yemen. Lalabas ang
apoy from Yemen, malaking apoy. From the lowest part of Aden, and red mankind to their place na ang aabugin niya ang mga tao, parang itutulak niya ang mga tao in the place of assembly. Kahoy. Ito ang paniniwala ng mga Muslim, mga kapatid, kay Jesucristo. At ang paniniwala ng mga scholars sa Jesucristo ay titira dito, dalawa itong naniniwala na titira si Jesucristo dito, mag-asawa, at titira siya ng 40 years, more 40 years si Jesus Christ dito sa lupa. At ang lahat ng mga tao ay maging Muslim. Walang natitirang ibang relihiyon. Wala nang Hindu, wala nang Buddhism. Sa kapanahunan niya ay maging Muslim lahat ang tagasunod ni Jesus Christ. Yun po ang paniniwala sa mga Muslim. Dito naman sa ibang narration, pagdating ni Jesus Christ, ruler siya, maging hari siya. He will break the cross. Sisirain niya ang mga cross. Kasama yan doon sa isa sa gawin ni Jesucristo. Sisirain niya, biakin niya ang lahat ng cross sa iyang madadatnan. At patayin niya ang mga baboy. Of course, papatayin niya ang baboy. By the power of Allah, mapatay ang mga baboy sa kapanahonan niya. Okay? And abolish the jizya tax. Mawala ng tax. Itong jizya, yung tax, mawala ng tax. Bawal ng tax. Okay? Money will be in abundance so that nobody will accept it as charitable gift. Wala na. Bibigyan mo ang tao as sadaka. Ngayon, bigyan mo ng sadaka ngayon ang tao, 50 pesos, 100, tatanggap pa. Pero sa kapanahonan ni Jesus Christ, ayon sa hadith, wala nang tatanggap ng sadaka. Lahat ng mga tao, sa madaling sabi, mayaman na sila. Mayaman sila. Another thing, dito sa Sunan Abu Daud 43:21, ito ay also graded by Sheikh Albani as Sahih. Sinasabi dito, if he comes forth while I am among you, I shall be the one who will dispute with him on your behalf. But if he comes forth when I am not among you, a man must dispute of his own behalf, and Allah will take my place in looking after every Muslim. Ito ang si Dajjal. Pagdating ni Dajjal, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung buhay pa siya, sabi niya, I am among you, I shall be the one who will dispute. Kukontra sa kanya. And with him on your behalf, sa inyong behalf, makipaglaban ako sa inyong behalf. But if he comes forth when I am not among you, kung wala na ako, pero kung darating si Dajjal na wala na ako, a man must dispute on his own behalf. Sa kaya ninyo, talagang debatihin ninyo, kukontrahin ninyo si Dajjal, dispute. A man should dispute of his own behalf sa kanyang makakaya. And Allah will take my place in looking after every Muslim. Every Muslim. Allah will take charge looking for every Muslim. Those of you who will live up to his time should recite over him the opening verses of Suratul Al-Kahf. Sa Quran ito, mga kapatid, tinuturo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa itong surah sa Quran, the opening verses of Surah Al-Kahf, ito ay makatulong sa panahon si Dajjal ay darating. It will protect us. For thee are your protection from his trial. Kasi pagdating ni Dajjal, talagang malaking mga sakuna. Okay? We ask, how long will he remain on earth? Ang mga sahaba nagtatanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang kailan ba si Dajjal dito? Said 40 days, one like a year, one like a month, one like a week, and the rest of his days like yours. He asked Messenger of Allah, will one day prayer suffice? Tama na ba ang isang pagdasal lamang sa isang araw dahil nag-short ng panahon? He said that then
He replied, "No, you must make an estimate of its extent." Ibig sabihin, 5 times a day pa rin. Kahit shorter na ang panahon or malayo na ang panahon, malawak na ang oras, mas short na ng oras, you must estimate and then you still maintain the 5 times a day. No, you must make an estimate of its extent. Then, Jesus, son of Mary, then, Jesus, mauna si Dajjal para. Ang unang makarating si Dajjal. Kasunod nito si Jesus Christ. Then Jesus, the son of Mary, will descend at the white minaret of the east of Damascus, meaning in Syria. He will then catch him up at that date at Lod and kill him. Lod. Itong Lod, mga kapatid, mayroon isang Lord nga nandoon sa Syria until bago lang ito na-recognize nila nga may Lord pala nga isang lugar. Doon mapatay si Dajjal. Sino makapatay ni Dajjal? Si Isa al-Masih. Anong gamitin niya? Hindi AK-47, kundi ang gamitin niya sibat. Ang gagamitin ni Isa al-Masih. Sa panahong ito mga kapatid, ito lang muna ang unang episode na tinatalakay ko sa inyo. Marami pa. Itong buhay lang ni Dajjal, itong buhay lang ni yung sa Magog, pang-events nito, malawak ito mga kapatid. Pero shortcut ko lamang ang mga bagay na inshallah for the information of the new Muslims and the Christians. May tanong? Nag-comment Ustado. Galing kay Rival Winner. Mas mabuti sana mangaral ka na lang ng mga mabubuting asal sa mga Muslim kaysa magsalita ka dyan ng mga nonsense. Walang na ako natutunang maganda sa pagsasalita mo. Mga nonsense daw mga nonsense. Maraming salamat ho. Kahit nonsense, nakikinig ka pa rin. Ito talagang kahalagaan sa mga tao talagang mga sinungaling. Nonsense. Kung ako nonsense, hindi ko makinig eh. Kung nakikinig ka, it's not nonsense. It's talagang hindi, bagang kung pangit ang lasa, tikim ka, alis ka na. Pero kung kumakain ka sa pagkain, dinudulot ko hanggang matapos, ay masarap ang pagkain ko. Ang nonsense, yung utak mo. Utak mo, nonsense. Kahit nonsense, nakikinig ka. Para bang doon ako sa Saudi Arabia, sa Qatar, meron talagang hindi maganda dito sa yung amo ko, Muslim talaga, ganito. Binibirahan niya mga Arab at yung amo niya. Sabi ko, ilang taon ka na dyan? Sa amo mo. Sabi niya, 10 years. Ikaw pala ang gunggong eh. Ang amo mo pala ay gunggong, sabi mo, 10 years ka na dyan. Sabi naman ng iba, dito sa Middle East, hindi talaga maganda. Ayaw ko talaga dito, gusto ko na uuwi sa Pilipinas. Pero ang hirap lang kasi sa Pilipinas. Ikaw, ilang taon ka dito sa Middle East? 20 years. Inko talaga, ang gago mo talaga. Galit ka sa bansa ng mga Muslim, Arabo, pero umabot ka dito ng 20 years. Into rin na gunggong na itong nanonood sa akin, nonsense raw. Pero pinanood ako na habang nagsalita, pinapakinggan yung video ko, tapos nonsense. Talagang magsisinungaling kayo. Yun namang hindi kayo mahuhuli. Hindi mahuhuli. Nonsense pero nakikinig. Nagbabasa sa mga So, iba talaga ang mga kafir. Ang mga Christian. Mangaral ka daw sa mabubuting asal ng mga Muslim. Bakit? Nagturo ba ako ng masamang asal sa Muslim? Mayroon ba akong tinutulo na, hoy, kayo mga Muslim, patayin ninyo yan. Mga Muslim, oy, bugbugin nyo yan. Mayroon ba akong tinuturo? Itong hamuin ko nga debate yan kung talaga ba ang pangangaral ninyo. Ang pangangaral ninyo sa Biblia, yun ang masama eh. Yung sa Biblia ninyo, di ba? Kung sampalin ang kanan, di pa sampal ang kaliwa, wala namang sumusunod dyan eh. Kung ang babatuhin kayo ng bato, batuhin ninyo ng tinapay, mahalin ninyo ang inyong kaaway, pero ginagawa ba ninyo yan? Wala. Nung matagal ka sa page, yung nag-comment kong mga negatibo laban sa akin, pero dyan sila dyan sila sa aking page. Gustong-gusto nila ang page ko. Bakit ba? Kung ayaw mo dyan, kung masama ako talaga at wala akong value yung mga salita ko, ay kabalbalan lamang ang salita ko, bakit nandyan mo nagyaka sa akong page? Nagyaka, ewan ko nagyaka sa Tagalog. Diyan kayo lang sa page. Ayos kayo dyan sa akin. Kung ayaw ninyo ako mapinggan, ayaw nyo sa aking sinasabi, huwag kayo matutulog at ihiga sa aking page, sa aking para bang bahay ko ito eh. Tapos ayaw ninyo ang may-ari,
kinukontra ninyo ang may-ari, pero natutulog kayo sa aking bahay. Doon kayo kumakain, doon kayo umiihi, doon kayo umiibak sa aking bahay. Sabi ninyo, ang aking bahay, ang may-ari nito walang silbi. Decimas, talagang ayaw ninyo si Ibrahim Romas, Islam Post, pero nandyan kayo, nagtagal kayo. Naku naman. Okay, dito lang tayo, hanggang dito lang tayo, kayo na tayo mag-consider. Gusto ko rin mayroong kumukontra para dumadami naman. Kasi ang pelikula, hindi pwede nga bida lahat. Dapat may kontrabida rin. Okay? So, ano pa? Islam Post, totoo ba na walang abuloy sa Islam? Kasi bakit may Gcash? Okay. Gcash mo? Ang abuloy at Gcash, ito naman. Brother, ang abuloy sa Islam ay wala. Suppose anong ibig sabihin ng abuloy? Yung kukuliktahin mo, gaya ng mga Seventh-day Adventist, mga Iglesia ni Cristo, mga Baptist, nga kumaawit-awit sa simbahan at nangungulikta. Yun, wala yun sa Islam. Pero yung tulong, pag tao, supposing, sabi niya, na-hospital ako, hingi ako ng tulong, pwede. Gaya sa amin, pagdadawa, nanghingi kami ng tulong dahil sa dawa, kailangan namin ng mga materials, equipment, at pagdadawa sa mga pamimigay sa mga taong nangangailangan, pwede. Pero gawin ito tuwing sasamba, dahil 5 bisis kami magsamba kaming mga Muslim, 5 bisis kami magsamba sa isang araw. Kung bawat samba namin nangungulikta kami, ay bawal yun. Kahit sa Biyernes, bawal yung mangungulikta ka ng pera. Kung gawin mo na ito every Friday, utos na ito sa relihiyon mo, ay bawal po sa Islam. Ang sa Islam po, may tinatawag na zakat. Zakat, meaning is 25, ang zakat ho ay about 0.025% of your money. Ang threshold niya ay umabot sa 85 grams of gold, ang kanyang threshold. Magbigay kayo noon, tinatawag ito nga zakat, ipamimigay mo diretso sa mga mahihirap. Okay? Another, tinatawag na sadaka, para malaman niyo mga kapatid. Ang sadaka, sabi nga ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, smile is a sadaka. Giving water is a sadaka. To be silent, para hindi ka makapagsalita ng masama, is a sadaka. So, sa pagbigay ng 1 piso, pagtulong sa kapwa, ay also a sadaka. Okay. So, wala na. So, maraming salamat sa inyong panonood. Please share, mga kapatid. Mga Muslim at hindi Muslim, maraming salamat. Kahit yan yung umuusok na yung taingan niya, nagko-comment yan, umuusok na kanyang ilong sa galit niya, pero mahal pa rin niya ang aking page. Nandito pa rin siya at nakikinig. Salamat ho. Yan ang tinatawag ng mga munafik, hypocrite. Mga hipokrito ba? Galit na galit sa akin, pero nanatili sa aking page. Yan ang klarong hipokrito. Pero welcome kayo mga hypocrites, kayo mga monafik hypocrites, kafir, welcome kayo sa aking page. Hala, sige bira, bira kayo. Panglalait kayo sa akin, no problem po. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.